Hello, 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 hello. Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman. Si Bonsai Stanglong po. Halina't samahan niyo ako guys. I-workshop natin itong dwarf pandakake. Okay? So, ito yung kanyang itsura. Yan. Kailangan na siyang ayusan. Yan. Yan. Okay. So, small bonsai muna tayo. Okay? So, let's start para maumpisan na natin. Magtanggal muna tayo ng wire dahil yung unang wire na inilagay natin ay bumaon na. Kailangan din nating bantayan yon para maiwasan natin yung pagkamatay o mamatay ang ating mga sanga. Bantayan din natin yung mga hindi na i-wire para hindi manghina yung dating naka-wire. Dahil kung hindi naka-wire ang sanga at mayroon tayong na-i-wire, ang magiging malakas doon ay yung hindi naka-wire. Maaring mamatayan ng sanga dahil doon sa hindi na i-wire, dahil doon pupunta yung mga nutrients, hihigupin niya lahat. So ang mangyayari niyan, manghihina ang mga naka-wire. So nakita nyo yung pinutol natin na sanga na yon. So parang napakalaki na kaysa doon sa mga naka-wire. So yun yung dapat nating bantayan. Ang materials na dwarf pandakake ay napakadaling buhayin. Nabibili lang ito sa mga nagbibinta ng ornamental plants. So magandang bonsai ito, lalo na kung mayroon siyang bulaklak. So ang mga bonsai ay may mga kanya-kanyang kategory, katulad ng pinging, yan, flowering, fruiting. Yan yung mga example ng mga kategory ng bonsai pagdating natin sa show. I-wire lang natin at i-distribute ng maayos ang mga sanga. Tingnan natin kung saan yung may butas at doon natin ipunta para mapilapan yung mga walang mga sanga. Palagi kong sinasabi na kapag tayo ay mag-wire, dapat ang ating halaman ay hindi nadiligan ng 3 araw. So ang puno natin ay dehydrate. So kapag busog sa tubig ang ating halaman, ang kanyang mga sanga ay malutong. Maaari tayong mabalian. Sabi nga, kung mabalian ka ng first branch sa bonsai, ay mas masakit pa sa break up. Agoy, nadamay na naman. Okay, natapos din nating ayusan. Okay, so yung kanyang kinalabasan. So bawasan natin yung ang kanyang mga ugat. Okay, kasi root bound din na to, sigurado. Okay, ito root bounded. So dapat bantayan din natin ang ating halaman kung ito ay nanghihina na. Ang mga dahilan dyan, isa yan sa dahilan yung pag root bounded ng ating mga ugat. Pag root bounded, nawala na yung mga medium natin o yung lupa na palitan ng mga ugat. Ayan, kung nakikita nyo, nagbawas tayo ng ugat para magpanibagong ugat ulit at para mapalitan din ang nawalang lupa sa ating halamang bonsai. So bantayin natin yung ugat. Shout out nga pala sa mga mahilig sa maugat dyan.
So ayan guys, natapos na din nating ayusan itong ating bonsai. Ito ay litirate. Okay, saan nakikita yung litirate? Ito ay nakikita sa Rocky Mountain, sa mga mabato. Kaya siya payat. Okay, kulang yung nutrients na nakukuha. So mapapansin natin dyan sa mga bato-bato, ang mga puno dyan ay payat. So ito yung kanyang kinalabasan. Kung iikutin natin, ito yung kanyang magiging itsura. Okay? So antay na lang natin na kumapal ang kanyang mga dahon dahil nagbawas tayo ng mga dahon para iwas stress sa ating halamang bonsai. So nandyan si Lolo, nagpapahinga at naghihintay ng kanyang forever. Shout out sa mga naghihintay ng kanilang forever. Parang si Lolo. So ayan guys, nakita nyo yung ating ginawa, ang ating bonsai na litirate. So yun yung kanyang kabuuan. Maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye bye.